Ang iyong laptop na may 8 GB ng RAM ay halos paubos na ang oras. Pagsapit ng katapusan ng 2026, maaari na itong mahirapan magpatakbo ng mga pangunahing security system ng isang modernong operating system. Hindi dahil sira na ito, kundi dahil nagbabago na ang mga patakaran sa computing. Sa likod ng mga eksena, nag-uunahan ang mga higanteng teknolohiya na makakuha ng napakalaking dami ng memorya para sa AI, habang ang mga ordinaryong mamimili ay naiiwang nag-aagawan sa mga luma at lipas na hardware. Milyon-milyong makina ang maaring maging lipas dahil ang inaharap ay ginawa ng hindi isinasaalang-alang ang mga ito. Ang susunod na pag-upgrade ng computer ay hindi na tungkol sa pagpapabilis, tungkol na ito sa pananatiling buhay. Kapag bumibili ka ng smartphone, tablet, laptop o computer, inaasahan mong gagana ito. Oo, alam mong hindi ito magtatagal magpakailanman, at alam mong maaring hindi kasing epektibo ang mas murang produkto, pero gumagastos ka pa rin ng pera sa mga ito dahil iniisip mong tatagal sila ng ilang taon bago mo kailanganing maghanap ng kapalit. Makatuwiran lang ang asahang yan. Isa itong bagay na napakinabangan na ng mga mamimili sa buong mundo sa loob ng maraming henerasyon. At dumating ang AI at binago ang lahat. Habang lumalawak ang impluwensya ng AI sa iba't ibang industriya at pumapasok sa halos lahat ng aspeto ng makabagong buhay, mabilis na bumababa ang tagal ng buhay ng mga karaniwang computer. Sa mga tahanan at opisina sa buong mundo, mayroong daan-daang milyong laptop at desktop na wala pang 2 taon ang tanda. Maganda pa ang itsura nila, hindi pa kupas ang mga keyboard, malinaw pa ang mga display at mabilis lang silang magbukas. Pero sa kabila ng makinis nilang itsura, may hatol na ng kamatayan sa kanila. Malapit nang umabot sa 0 ang countdown. Ipinapakita ng mga numero ang problema. May humigit kumulang 2 bilyong makina na ginagamit na yon. Ginagamit ito ng mga tao mula sa iba't ibang sektor ng lipunan para sa iba't ibang gawain, personal man o profesional. Kung wala ang mga ito, magugulo ang kanilang mga buhay. Ngunit karamihan sa mga device na yon, higit sa 1.3 bilyon ay kulang sa Neural Processing Units o NPU o ang minimum na dami ng system memory na kailangan para matapos ang mga susunod na henerasyong AI task sa mismong device. Ito rin ang mga gawain na ipinipilit sa atin ng mga tech company, mga gawain na malapit ng maging mahalaga at hindi na opsyonal para sa sinumang gustong mag-browse sa internet at gumamit ng software na matagal na nilang inaasahan. Ang buong batayan ng functional computing ay nagbago na ng tuluyan. Parang nagising ka na lang at nakita mong 3 linya ng isang highway na may 4 na lane ay permanenteng hinarangan at ngayon ay eksklusibong nakalaan na lang para sa convoy ng mga corporate VIP. Tayong natitira ay napipilitang mag-agawan sa isang sirang linya na parang nakakulong sa isang traffic na hindi natatapos. Ganyan ang nangyayari sa consumer computer market sa 2026 at wala kang magagawa tungkol dito. Hindi ka nagkamali, hindi ka bumili ng sirang hardware o nag-download ng virus na sisira sa system mo. Pero ang device mo ay napagkaitan na ng access sa hinaharap ng internet. Walang babala, walang kabayaran, at walang awa. Sa huli, nauwi ito sa isang simpleng bagay, memorya. Ang mahalagang bahagi na ito ay mabilis na naging isa sa pinakamahalagang technological na yaman sa buong mundo. Habang lalong naging prominente ang AI, nagsimulang gumastos ng napakalaking halaga ng pera ang pinakamalalaking tech na kumpanya sa mundo para sa makapangyarihang AI infrastructure na magpapatakbo nito. Ang memorya ay isang mahalagang bahagi ng infrastructure na yon. Ang mga brand tulad ng OpenAI, Microsoft, Google at Amazon ay bumibili nito ng maramihan. Ang epekto ng record-setting na pamumuhunan sa RAM na ito ay makikita at mararamdaman sa bulsa ng milyon-milyong consumer sa buong mundo. Tingnan na lang natin ang merkado ng smartphone. Sa loob ng maraming taon, sinusundan ng sektor na ito ang isang pamilyar na pattern. Taon-taon, inilalabas ng mga malalaking brand ang kanilang pinakabagong mga device. Sa bawat pagkakataon, nangangako sila ng paunti-unting pagbuti, mas mabilis na prosesor, mas magandang display o mas malakas na kamera. Ganito nila pinapaliwanag ang pagtaas ng presyo at hinihikayat ang mga gumagamit na iwanan ang kanilang lumang modelo para sa mga pinakabagong labas. Pero ang mga smartphone tulad ng mga laptop at computer ay nangangailangan din ng RAM para gumana. Dahil sa pagyusbong ng AI, tumaas ng husto ang presyo ng memorya sa antas na hindi pa nakikita noon. Naapektuhan nito ang Bill of Materials o BOM ng isang smartphone na ilalabas sa 2026. Ang BOM ay isang listahan ng lahat ng materyales at bahagi na ginagamit sa isang device, kasama ang batayang gastos ng mga ito. Noong 2022, maliit lang ang bahagi ng memorya sa kabuuang gastos. Simula noon, bigla itong tumaas at ngayon, halos 60% ng BOM ng mga teleponong nagkakahalaga ng $400 o mas mababa ay napupunta na sa memorya. Kahit sa mga mid-range na device, umakyat na sa halos 40% ang BOM cost ng memorya dahil ang RAM ay nagiging parang isang produktong pangluho. Dahil dito, napupunta sa mahirap na kalagayan ang mga gumagawa ng smartphone. Kailangan nilang bigyan ng dahilan ang mga tao para bilhin ang kanilang mga bagong device. Pero mas malaki na ang kailangang gastusin para gawin ang mga ito. Hindi nila pwedeng ipasa lahat ng gastos na yon sa mga mamimili sa pamamagitan ng pagtaas ng presyo ng device mismo. May budget ang mga tao. Hindi marami ang handang maglabas ng dagdag na ilang daang dolyar para sa isang teleponong, halos pareho lang sa modelong inilabas noong nakaraang taon. Kaya pumipili sila ng ibang taktika, isang taktika na umiikot sa pagbabawas ng gastos sa paggawa sa pamamagitan ng pagtipid sa paraang hindi halata.
Pinapapalitan nila ang mga camera sensor ng mas maliit at mas simpleng alternatibo. Ginagawa nilang mas mura at hindi kasing tibay ang materyales ng frame ng telepono. Pinapalitan nila ang baterya ng mas maikli ang buhay pero mas mura itong kunin. Sinasadya nilang gawing mas mababa ang kalidad ng kanilang mga device gamit ang mas murang pyesa at materyales para sa mga pagbabago na hindi agad mapapansin ng karamihan. Kung mag-isa lang, halos hindi mapapansin ng consumer ang alinman sa mga pagbabagong yon. Kapag pinagsama-sama, nagiging parang nakatagong buwis ang mga ito. Kailangang mabawi sa ibang paraan ang patuloy na pagtaas ng gastos, kaya kahit bumababa ang kalidad ng produkto, nananatili pa rin ang presyo nito. Ang customer ang sumasalo sa dagdag na gastos ng RAM at nauuwi sa mas mababang kalidad na telepono. Maaring hindi nila ito mapansin agad hanggang sa lumipas ang 1 o 2 taon kapag nagsimula ng maglag o magkaaberya ang telepono at mapipilitan silang bumili ng bago. Hindi lang ito nakakaapekto sa mga smartphone. Nangyayari rin ito sa buong sektor ng teknolohiya, mga tablet, laptop, gaming PC at lahat ng nasa pagitan. Ang mga brand na gumagawa ng mga produktong ito ay hindi na lang basta nagkakompetensya sa isa't isa para sa RAM. Nakikipagkompetensya na sila sa mas malaki pang bagay. Malalaking, walang sawang halimaw na kumukonsumo ng enerhiya at lakas ng komputasyon ng mas mabilis at sa mas malalaking dami kaysa sa anumang nakita na ng mundo, mga AI data center. Ang mga gusaling ito na gawa sa konkreto at walang bintana ay napapalibutan ng mga napaka-epesyenteng cooling tower na nagpapalabas ng makakapal na bugso ng singaw sa atmosfera. At sa loob ng bawat isa ay may mga hanay-hanay na mga server. Bawat server ay puno ng libu-libong AI accelerator o GPU na tumatakbo ng walang tigil, gumagawa ng mga komplikadong matematikal na kalkulasyon na kailangan para sanayin at patakbuhin ang mga modelo ng machine learning. Lahat ng mga accelerator na yon ay umaasa sa RAM para gumana. Sa bawat buwan na lumilipas, mas marami pang mga data center ang tumutubo sa iba't ibang panig ng mundo at lalo pa silang lumalaki. Ito ang pisikal na anyo ng AI arms race. Hindi ito tumitigil. Patuloy itong sumusugod ng napakabilis. Mayroong tuloy-tuloy at walang humpay na pagtulak papunta sa susunod na malaking bagay, ang susunod na modelo, ang susunod na pagtalon sa katalinuhan, ang susunod na yugto ng digital na ebolusyon. Ang tanging paraan para makamit ang alinman sa mga layuning yon ay ang paglago. Mas malalaking data center, mas maraming server, mas maraming kuryente, mas maraming memorya. Ang mga kumpanya tulad ng Microsoft, Meta at Alphabet ay gustong mangibabaw sa merkado at maglabas ng mga AI tool na gustong bayaran ng milyon-milyon o kahit bilyon-bilyong tao. Para magawa iyon, kailangan nilang manatiling isang hakbang na nauuna sa kanilang mga karibal dahil sa isang karerang kasing lupit nito, kahit ang pinakamaliit na aberya ay maaring humantong sa pagkalugi ng bilyon-bilyong dolyar. Wala silang ibang pagpipilian kundi bilhin ang lahat ng memoryang kaya nilang bilhin sa lalong madaling panahon. At yan mismo ang ginagawa nila. Ang mga numero na mismo ang nagsasabi. Sina Meta, Microsoft, Amazon at Alphabet ay nakatakdang maglaan ng 5 bilyong dolyar na pinagsamang capital expenditures para sa kanilang mga ambisyon sa AI sa taong 2026 pa lang. Napakalaking halaga nito at lalo pa itong lalaki. Tinataya ng mga eksperto na aabot sa napakalaking isang punto, 2 trilyong dolyar ang pinagsamang capex ng pinakamalalaking AI na brand sa 2027 at tataas pa ito sa isang punto, 4 na trilyon sa 2028. Ihambing mo ang ganitong klase ng paggastos sa mga taong simpleng gustong bumili ng bagong device, tulad ng isang pamilya na naghahanap ng bagong computer o isang estudyante na kapos sa budget na naghahanap ng laptop na madadala nila sa campus. Sa buong mundo, milyon-milyong tao ang naghahanap ng bagong computer pero ang presyo na binabayaran nila ay hindi na naapektuhan ng karaniwang supply at demand. Sa halip, kinokontrol na ito ng iilang malalaking korporasyon. Ginadamit ng mga technological na elite ang halos walang katapusang reserba nila ng pera para talunin sa bidding ang consumer market pagdating sa silicon chips. Binibili nila ang kapasidad ng mga pabrika sa buong mundo kaya ang mga retail brand at mga customer ay nag-aagawan na lang sa natitirang supply. Ito ang malupit na katotohanan sa AI arms race. Hindi lang ito tungkol sa mga kumpanyang naglalaban-laban para mauna at mailabas ang susunod na malaking AI asset. Tungkol ito sa mga parehong kumpanyang yon na nagsasagawa ng marahas na pag-atape sa consumer computer market. At ang pinakamasaklap dito, wala pang nakikitang katapusan. Hindi ito pansamantalang kakulangan, hindi ito panandaliang aberya. Hindi basta-basta maayos ang mga bagay at babalik sa dati. Ang AI ay gumagalaw lang sa isang direksyon, lalong magiging matalino at mas demanding ang mga modelo at patuloy nilang uubusin ang mga resources taon-taon. Habang nagpapatuloy yon, patuloy na gagamitin ng mga kumpanyang ito ang memorya sa napakalaking dami iniiwan ang iba sa likuran. Lalong lumalala ang laki ng kanilang kasakiman dahil hindi kontento ang mga kumpanyang ito sa karaniwang klase ng RAM na makikita mo sa pangkaraniwang laptop o entry-level na smartphone. Gusto nila ang pinakamaganda sa lahat, High Bandwidth Memory o HBM. Nagbibigay ang HBM ng napakabilis na bilis sa pamamagitan ng pagsasalansa ng maraming memory chips na lumilika ng antas ng performance na higit pa sa tradisyonal na RAM. Malaki ang agwat sa pagitan ng mga advanced na AI enterprise system tulad ng NVIDIA H100 clusters at ng 8 GB ng DDR5 memory na makikita sa karaniwang consumer laptop. Ang pinakamahusay na mga produkto ng HBM ay nakakakuha ng hindi bababa sa 50 beses na mas mataas na marka sa performance benchmarks kumpara sa karaniwang RAM. Parang may supersonic na ikalimang henerasyon na fighter jet na nakikipagkarera sa isang batang paslit na nakasakay sa plastic na tricycle. Dahil dito, nabuo ang isang bagong technological na hierarkiya.
Ang pinakamalalaking kumpanya ay kayang magproseso ng trilyon-trilyong data points sa loob ng ilang bahagi lang ng isang segundo, habang ang mga karaniwang gumagamit ay naiwan sa mga makinang hirap sa mga simpleng gawain ng AI. Kaya naging gulugod ng makabagong AI processors at supercomputers ang HBM. Pero sa teknolohiya, bawat tagumpay ay may kapalit. Para sa HBM, ang kapalit na yon ay nasusukat sa silicon. Ang paggawa ng 1 GB ng HBM para sa mga AI system ay nangangailangan ng halos 3 beses na mas maraming kapasidad ng silicon kumpara sa paggawa ng karaniwang DDR5 memory. Kaya kapag inilipat ng isang pabrika ang focus nito sa HBM para habulin ang AI boom, naiipit ang produksyon ng regular na RAM. Hindi sabay na pwedeng lumago ang dalawang merkado na ito. Bawat piraso ng silicon na inilaan para sa high-end na AI memory ay silicon na hindi na magagamit para gumawa ng RAM para sa milyon-milyong pangkaraniwang device tulad ng laptop, cellphone at tablet. Ang resulta nito ay isang mabigat na kapalit. Kinakain ng AI industry ang mga resources na dati nagpapalakas sa consumer market, at kapag tiningnan mo ang kita na nakataya, madali mo maiintindihan kung bakit pinipili ng mga gumagawa ng memory na habulin ang mga order para sa HBM. Sa kasalukuyang kalagayan ng merkado, madali para sa mga manufacturer na magkaroon ng operating margin na higit sa 50%. May ilan pa nga na tinatayang aabot ang kanilang margin sa halos 80%. Malaking pagkakaiba ito kumpara sa mas manipis na margin na kinailangan nilang pagtiyagaan nung gumagawa pa sila ng regular na RAM bago talaga nagsimula ang AI boom. Ang problema, hindi ito isang merkado na may 12-12 ng kumpanya na gumagawa ng iba't ibang desisyon. Ang pandaigdigang industriya ng memorya ay kontrolado ng 3 higante: Samsung, SK Hynix at Micron. Sama-sama, sila ang gumagawa ng humigit kumulang 73% ng lahat ng memory chips. Dahil dito, napakalaki ng kontrol nila kung saan patutungo ang industriya, at pinipili nila ang landas na magbibigay sa kanila ng pinakamaraming kita. Maari nilang pagsilbihan ang isang maliit na elitistang merkado kaysa mag-alala tungkol sa pagpapasaya sa nakararami. Kahit na kinikilala ng kanilang mga CEO ang mga kakulangan sa DDR markets, patuloy pa rin silang naglalagak ng mga resources para palawakin ang produksyon ng HBM. Ang kanilang katapatan ay nasa malalaking kumpanya ng teknolohiya. Siyempre, hindi nila aaminin na iniiwan nila ang pangkalahatang publiko o pinababayaan ang milyon-milyong mamimili na mag-agawan sa tira-tira. Sa halip, magsasalita sila tungkol sa pag-diversify ng kanilang mga produkto o paglawak sa mga umuusbong na merkado. Ito ay nakakabagot na pananalita sa negosyo para pagtakpan ang mga epekto ng kanilang mga desisyon. Pero kahit gaano pa nila ito pagandahin, pareho pa rin ang kalalabasan. Lalong lumalaki at yumayaman ang HBM market sa kapinsalaan ng DDR market. Sina Meta at Microsoft ay nakakakuha ng malalaking stock ng chips na kailangan nila para magtayo ng mas malalaking data center at magsanay ng kanilang mga AI model. Ang mga pamilya, estudyante at mga profesional na nahihirapan ay kailangang magkasya sa kaunti. Hindi ito problema sa supply chain o gawa ng Diyos. Hindi rin ito isang masamang plano. Isa itong malamig, kalkulado at lubos na legal na estratehiya ng korporasyon na pinapatakbo ng pinakamatandang pundasyon ng mundo ng negosyo, ang paghahangad ng kita. Noong huling quarter ng 2025, nakaranas ang SK Hynix ng 66% na pagtaas sa kita kumpara sa parehong panahon ng nakaraang taon. Ang operating profits ay tumaas din ng 137% sa parehong panahon. Ganito rin ang nangyari sa iba pang malalaking kumpanya ng memorya. Hindi nila lubusang pinabayaan ang DDR market, pero nag-invest sila ng sapat para tumaas ng husto ang kanilang kita at kasiyahan ng mga shareholder sa pinakamataas na antas. Ang pangit na bunga ng estratehiyang ito, gayunpaman, ay ang walang awang paglipat ng mga pandaigdigang yaman palayo sa mga manggagawa at gitnang ure. Habang umuunlad ang merkado para mapalaki ang produksyon sa bawat 1 milimetro kwadrado ng silicon na umiiral, isang taggutom sa memorya ang kumalat sa malaking bahagi ng mundo. At kasunod ng taggutom na yon, isang nakakatakot na bagong realidad ang nagsisimulang lumitaw. Isang nahating realidad, isang digital na sistema ng kasta, isang mundo kung saan dalawang magkasalungat na sukdulan ang umiiral sa gitna ng kaguluhan. Sa isang banda, naroon ang mga sobrang advanced na AI system na patuloy na nagsasanay gamit ang walang katapusang mga set ng datos, milalantakan ang mga resources. Habang lalong nagiging matalino at malakas ang mga sistemang ito, ang kanilang kakayahan ay lumalago ng napakabilis hanggang sa halos wala ng gawain na imposible para sa kanila. Sa kabilang dulo ng spectrum ay naroon ang mga consumer. Ikaw, ang mga ordinaryong tao na naghahanap ng mga device na magpapadali sa kanila na gawin ang mga bagay na kailangan nila, pero palaki ng palaki ang binabayaran nila para sa mga makinang mababa naman ang kalidad. Mas lalo pang lumalala ang sitwasyon dahil karamihan sa mga makinang ito ay hindi lang basta na pag-iiwanan, papunta na sila sa pagiging lipas. Itinutulak na ang AI sa mga pang-araw-araw na device at mga lugar ng trabaho. Ang resulta, milyon-milyong tao ang may mga simpleng laptop at mid-range na PC na hindi makakasabay sa dagsa ng mga AI-powered na app at operating system. Kaya iisa na lang ang magiging option nila, ang cloud. Ang parehong cloud na pagmamay-ari at pinapatakbo ng mga parehong malalaking korporasyon. Ang parehong cloud na pinapagana nila gamit ang lahat ng silicon at iba pang mga bahagi ng computer na ninanakaw nila mula sa iba pang bahagi ng mundo.
Ang mga tao ay mamimili ng mamahaling AI-ready na makina o magbabayad buwan-buwan sa mga higanteng tech company para lang magamit ang mga pangunahing tampok. Yan ang kinabukasan tinutungo natin. Hindi lang ito tungkol sa malalaking tech company na gumagamit ng bilyong dolyar na budget para sakupin ang merkado. Tungkol din ito sa pag-convert ng mga isang beses na pagbili sa walang katapusang subscription. Isa itong mabagal na paglipat patungo sa digital na pagkaalipin kung saan hindi na talaga pagmamay-ari ng mga tao ang kanilang mga computer. Sa halip, nagiging mga portal na lang ang mga ito para makagamit ng mga serbisyo at umupa ng digital na pamumuhay mula sa parehong mga kumpanyang gumawa ng sistema. Ito ang mga nakakakilabot na bunga ng pag-usbong ng AI. Lalo lang lalakas ang mga higanteng tech habang unti-unting nawawala sa mga tao ang dating kontrol, pagpipilian at kalayaan na meron sila noon. Sinabi nila sa'yo na babaguhin ng AI ang mundo at magbubukas ng mga oportunidad para sa lahat. Nakalimutan lang nilang banggitin ang presyo na kailangan mong bayaran para sa pagbabagong yon. Ngayon, nagsisimula ng makita ng mga tao ang tunay na halaga at huli na para pigilan pa ito. Patuloy na lumalaki ang AI bubble at naapektuhan tayo araw-araw. Pero kaya ba itong mapanatili? Panurin ang 115 bilyong dolyar na burn rate, pumutok na ang AI bubble para malaman kung saan ito hahantong o i-click ang video na ito.